day mga ka-EA support today's video. So ito meron tayong kaunting i-emphasize. Kasi may nagtatanong na kalapatids, idol, hindi ba kayo nagkakasakit dyan? Or pagka may sakit ba ibon, wala ba kayong nakukuhang sakit galing sa ibon nyo? So anong sagot is wala. Pero depende regarding sa keeping pagdating sa mga alagang hayop especially, no? So not about lang totally yan sa kalapati. Pwede rin yan same case sa iba't ibang klaseng hayop na pang pet or pang alaga na pwede sa bahay kagaya na aso, pusa, mga loro, mga lovebird. So ito halos the same lang, pero yun nga depende yan sa keeping kasi mga kalapatids, no? So meron kasing nag-comment, so ngayon wala actually naalala na buti nga kamo dito hindi nangangamoy, hindi nilalangaw. Pero yun nga, ang siste kasi dito sa loft, basta maganda yung management mo regarding sa paglilinis, hindi kayo dadapuan ng kahit na anong sakit. Pero yung usual na minsan, 'di ba? Kagaya ng tao pag nalalamigan na tapos sabay nagbabago yung panahon, nagkakaroon tayo ng mga sipon or ubo. Sa mga case naman ng mga ibon, nagkakaroon din sila tinatawag na one eye cold, mga respiratory problem. Or minsan, pag medyo malala, nakainom ng maruming tubig or tubig kanal or tubig sa alulod, nagkakaroon ng salmonella. Yun yung nangyayari sa ibon. Para sa tao, LBM, parang ganun. So, curable naman yan, nagagamot. Pero, syempre, is, tawag nito, prevention nga is better than cure. So, hindi na natin pinapaabot sa punto na magiging ganun nga yung mga ibon natin. Ayan. So ito yung wires natin, pansinin nyo, ito medyo malinis na yung ating pliers loop. Ito kasi usual na linis ko dito is once a day, no? Tsaka sobrang limited din naman yung mga ibon na meron tayo dito. So kaya yung droppings, yung dumi, hindi ganun ka dami. Tsaka hindi talaga siya totally naiipon. Gawa ng every morning, no, is nililinis. Ito naman nililinis ko rin na umaga, pero pagdating ng tanghali tsaka hapon, nililinis pa ulit to ni nanay. Yan, ito mga minimal din ng mga ibon yung mga nandito natin sa ilalim. Lalo na dito, kasi yung mga nagpapalaki ng mga inakay, mga binibreed natin. Dito, 3 beses din to nililinis. Ayan mga kalapatids. Kaya masasabi ko na wala talaga kami makukuha kahit na anong sakit dito. Kasi monitor talaga na even yung lagay ng pagkainan tsaka lagay ng tubig nila talagang totally malinis. Pero gaya sabi ko, hindi ko naman masasabi na 100% na germ free ang aking loft. At the same time, hindi ko masasabi na hindi talaga ako dadapuan ng sakit. Nandun na yun, which is common na rin talaga yun. So kailangan mo lang gawin is yung consistency pagdating sa paglilinis. Ayan. So today is Thursday morning. Ayan. So bukas is basketing day. Ang basketing ng aming 6 lap apari is dyan na sa May Galman, Valenzuela, sa main loading. Pero yung tropa na magkakarga pa, dalawa pa kasi kami magkakarga dito sa loob ng subdivision, merong tawag nito, parang pasabay na loading si Sir Junboy dyan sa may kubo. So around 2 or 2:30 dadalhin na ng tropa yung ibon namin para ma-load kay Sir Jun. Tapos si Sir Jun, siya na yung magbibideo tsaka maglo-load mismo dun sa May Galman kasi medyo may kalayo yan. Tsaka meron tayong pasok sa trabaho mga kalapatids. Ayan. So sa condition naman ng ating ibon, based sa naiisa natin na panlaro sa 6 lap apari. Ayan. So ito na siya. Galing tong Midtos kahapon. Maganda naman yung uwian niya ng Midtos. So, ayan, naasahan na lang natin na pagdating ng aparilap, makauwi siya. Ayan. Hindi ko masasabi na makakauwi ibon, pero kung naibigay naman natin yung the best natin, may pag-asa na makauwi at makapag-clock, no? So, ang naging worst case scenario lang natin ng piplap dahil hindi nga tayo nakapag-abang. Eto, umuwi siya ng Tugigaraw, dumating siya on time, pero sobrang, sobrang limitado na yung minuto na natira bago nga siya na-i-clock ng tropa. So yun, pasalamat pa rin kasi umuwi nga siya ng Tugigaraw. Inabot lang talaga ng pag-encode ng sticker is lumagpas na doon sa pinaka cut-off. So ito, yan, may still medyo motivated yung ibon kasi meron siya ditong itlog na pinoprotektahan at nililimliman. So ito, ayan. Mamaya magpapalo-play tayo dito kay Frankie Boy. Ayan. So
kahapon nga, based sa mga post natin sa Facebook page, yung mga team YB natin na 6, pinawalan ko na. So, thankful ako kasi may 3 pumitik. After nilang matuyo, nung pinaliguan ko sila, nagbalikan naman. Especially, ito, huli na tong magdidilim na nung bumalik. Ayan, oh. Kala ko nga hindi makakauwi. Medyo stress lang siya kasi sobrang init kahapon. Around 9 AM ako nagpawala. Tapos natuyo sila mag-aalauna, may pumitik na 3. So ang pumitik na 3, ito, 1, 2, 3. Ayan. So ito, natatanaw ko dun sa may bandang poste. Siguro mga 10 bahay ang pagitan dito sa akin. Ito naman, di ko nakita. Tsaka to. Yan. Pero ito, mga bandang alas 4, umuwi. Ito rin, mga bandang alas 4. Ito, 5:30 mahigit na. Halos paano na nga padilim na. Bilis pa naman dumilim ngayon kasi nga, bare month. Ayan. Ito, hindi pa to pumitik. Kaya lang medyo na-stress din kasi nga mainit kahapon. Medyo nahirapan din sa trapping. Pero, at least, dun sa 6 na pinawalan ko na YB, nandito kompleto pa. So, ang plano, keeping muna ulit sila. By next week ulit sila mapapawalan. Sakto, itatapat ko ng day off ko para mamamonitor ko. A few moments later. Nag-aabang na si Frankie Boy. Parang gusto niya na mag-low fly. So, pagbibigyan natin. So, ang scenario dito o ang routine natin dito sa loob, yung gumagalan talaga sila nakakalabas o nakakapag-low fly. Kaya kulang na kulang talaga tayo sa sa panahon para mapalakas yung baga nila. So bumabawi ako, training na. Ayan, yun lakas pumado Sana yung mga ibon ko. Ayan, ilan na lang naman din yung ibon. Nag-iisang north. Ayan sila, watak-watak yung lipad Nag-iisang north, tapos 5 pang south. Ayan. Ayan sila. Ganda ng panahon ngayon. Yun yung loop visitor natin nag-resil Pinakawalan ko yan kanina pa Sumabay na naman sa sa ronda. Papamigay ko yan pag dito pa yan umuwi. Ilang beses ko na yan pinakawalan Ilang beses ko na yan tinataboy. Ayaw umalis. Ayan saan na iba? Hindi ko natanaw si Frankie Boy Ayan, wala naman sila sa favorite spot nila na poste. Mga nag-PPM, bali ang available ko pala na possible na mga pour out. 3 pair ang may possible na mga papisa this coming week. Ayan, ito yung Luis Churreso, yung isa dito may-ari na. Parehas naman may similya, kaya lang di pa ako sigurado kung dalawa ipipisa nila. So, sana dalawa ipisa. Yung isa meron na may-ari kahit itlog pa lang. Tapos ito naman, may 2 egg pero upon checking, isa lang ang may similya. Ayan, available din to. Yung magiging YB nila pour out. Ayan. Hanggang 2 clutch lang ako dito. Tapos babaklasin ko na. Ito ganun din, 2 clutch lang din to. Tapos ito, same lang din. 2 egg, pero not sure kung pares mapipisa. Parang isa lang yung may similya. Pero di ko na tinanggal yung yung itlog. Hanggang 2 clutch lang din to. Yan yung available ko. Ito tatay ni Bato sa ito Yan, PM lang kayo dun sa mga gusto magpasuksok. Kasi